Sizzling. Okay, wait lang. Ano yun sa inyo? Yo, what's up? Ano bang ginagawa natin? Shoutout muna sa dayo natin yan. Taga sa kayo, sir? Aliaga. Nabay siya. So, ang motor ni sir ay M3 59 Big Valve Pin 3. So yun ang problema kasi, dinatnan ko sila, hindi nila mahugot talaga itong magneto. So dito sa amin, hindi namin ginagawa yung lalagyan na napakalaking tubo, tapos pupukpukin, pupuwersahin ng pahila. So nangyari is, yung mga puller is nalolost thread lang. So nalolost thread lang sa loob, tapos hindi mahugot yung magneto, sobrang ikpit nga naman. No? So dito kasi, dinediscarten ko ng ganito, puller pa rin. Pero naka-winelding ko na sa magneto. Kasi kung gagawin natin yung napakalakas na pupukpok palabas ng para mahila ang magneto, is nagkakaroon ng damage yung shell. May malaking chance ang magkaroon ng damage yung shell. Mas malaking problema yun, mga kapulido. So ito, hindi naman totally masira ang kanyang magneto, kasi ikakating lang natin yan dito yan kapag tatanggalin natin tong puller. Katingin natin dun. So yung magneto, pwede pa rin gawin. Tapos lagyan na lang natin ng grasa kapag ipapasok para hindi siya mahirap tanggalin kapag huhugutin ulit. So ganito lang yung diskarte ko dito, mga kapulido. Hindi kailangan na balagbagin ng shell. Kasi ipapakita ko mamaya kung bakit hindi natin dapat gawin yung ganun. So may ibang way naman para mahugot ang magneto. Tulad nito. Kasi kaka-welding ko lang. Hindi kinaya ng isang puller kasi maikli na lang ang natirang thread sa loob. Kaya ang nangyari is nalolost thread lang din tong puller. So yun lang ang kumakapit. So ginawa ko, dinalawa ko kasi luma na yung puller eh. Kaya konti na lang yung kapit. Pag bago sana nilagay, tapos dito welding, mahaba pa yung kakapitan dun sa loob. So dahil luma ang puller is may mga putol-putol na kasi, maikli na lang yung kapit. So ang ginawa ko, dinoble ko para doble ang kapit. So WD-40 pa rin para malaking bagay yan mag WD-40. So try na natin kung uubra na to, kasi hindi umubra yung una. Yan, so dalawang thread niya nung nakakapit eh. Mas the best pa working. Lobat ang aking barrel. One hand mechanic vlogger naman. What's up? What's up? Ay, akala kong straight 10 yan. Ini na, ano ini? Pantay kang gumamit timbangan. Gumamit kang timbangan na may ulan. May atin man? Kick? Ha? Meron. Oh, wait lang. Oh, straight 9 yan talaga. Yun, no? Tanggal. Ganun lang siya.
So may paraan para hindi gawin yung paghampas-hampas ng shell. Dahil papakita ko sa inyo, ayun oh, tagal. Kanina na yung problema to. Oh, tanggal na. Bibiyakan namin to, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi nyo dapat gagamitan na napakalaking tubo to, tapos hampas-hampasin ng palabas. Kasi may ibang paraan naman kesa sa ganon at siguradong safe. Ayan. So kung mabibiyak ang kanyang shell kumpara sa magneto na nasira, mas okay ng magneto na lang nasira kesa sa shell. Kasi hindi biro. Ngayon, ito, pwede naman nating bawiin yan. Tatanggalin lang naman natin tong cooler. Tapos kakatingan natin ng grinder yan. So okay na ulit ang kanyang magneto. So kung tatanggalin ulit, welding na lang din ulit. Pero kung maselan is bumili lang ng bagong magneto. Mas okay na yan compare sa magpalit ka ng shell. Safety. Tsaka minsan hindi mo alam, nagkaroon pala ng crack. Next, kapag winelding mo to, ang kagandahan, pag winelding mo to, mag-iinit ito. Mag-iinit din yung sigunyal. So kapag ka nag-iinit yan, malulusaw yung pagkakadikit niya. Magbabago yung forma ng bakal. Kaya mas mapapadali ang paghugot. So yun, biyakan natin. Explain ko lang para awareness lang mga kabulido. Alright, update. Ito po yung sinasabi ko. So hindi na tayo gagawang full video dito sa setup ni Sir kasi may video naman na tayo dyan. Watch nyo na lang yung kay Kyohei 59 pin 3. Search nyo lang sa Genex page. Genex, ang tag dito? YouTube channel. So ito po yung sinasabi ko kung bakit di natin dapat ginagawa yung lalagyan ng malaking tubo yung magneto, tapos hahampasin ng malalakas na mas mahaba pa sa motor yung tubo, tapos 10 yung nagtutulungan para matanggal yung magneto. Kasi ako lang mag-isa lang ako natanggal ko to Talaga napakaigpit naman niya. So bakit di mo kailangan gawin yon? Hindi mo dapat gawin. Tingnan mo naman kanipis yan. Ayan lang nasa 3mm lang, tapos alloy pa. So kung pinupuwersa mo yung segunyal palabas doon, yan, pinupuler, hinahampas mo na napakalakas ito, may chance ang mag-crack ito, mabibitak yan. So pag nabitak yan, yung segunyal is lalabas. So ang kailangan mong gawin is magpalit ka ng shell. Iyak sir, iyak ka na mas mahirap yon. So ito, buhay pa naman yung magneto, katingin mo lang dito, okay yung panggamitin. Tapos yung segunyal, kung sakali mahugot mo man yung magneto, sure yan, yung segunyal mo, bengkong na. Kasi naampas palabas doon, nahihila siya. So, hindi na magiging aligned yung segunyal. So, tips lang mula sa Genrix pala. Salamat sa panonood, mga kapulido. Yan, pwede natin ituloy yung proseso. Kanina pa sila nagtatanggal dyan So, medyo late ako kasi busy. Right. Alright, so ito na ang ibig ko sabihin mga kapulido. So grinder lang, pwede na ulit itong gamitin. Ayan. Palinisan mo na lang ng grinder para naman medyo cute. Yung panglihan na bala. So yun, salamat sa panonood. May napulot kayong aral sa ating munting video sa paggawa natin sa mga motor. Nasa muli natin pagkikita, Pulidian at Gentex.